street foods, madumi pero masarap. Hindi may pagkakaila na ang mga Pilipino ay hindi lang 3 beses sa isang araw kung kumain. Minsan pa nga ay 4 hanggang 6, kaya siguro ang pagkain ng mga street food ay naging parte na ng ating kultura. Naging kaugalian na rin ng mga Pinoy ang pagkain ng merienda, kaya namang kadalasan ay makikita mo mga street food sa mga palengke o di kaya sa tapat ng mga paaralan. Naging parte na ito ng ating kultura dahil karamihan sa mga Pinoy ay gustong-gusto ang pagkain ng mga kakaibang pagkain. At syempre dahil sa ito ay mura na, masarap pa. Isa na rin siguro sa mga dahilan kung bakit marami nagtitinda ng street foods ay ang kahirapan ng mga tao. Dahil bukod sa maliit na kapital lang ang kailangan nila, mabenta pa ito sa masa. Hindi ko rin alam kung bakit patok na patok sa mga Pinoy ang street foods dahil ako mismo ay parokyano ng ganitong pagkain. Kahit pa alam ko kung anong-anong bakterya ang makukuha ko rito, makakalimutan ko sila lahat pagdampot ko sa magical barbecue stick that someday will make me sick. Ikaw, sa palagay mo, saan ba kinukuha ng street foods ang kanyang irresistibility? Sa magical barbecue stick, which you make tusok-tusok onto the fishball? Sa orange food coloring na hindi mo alam bakit hindi na lang naging blue or yellow? Sa sukang manilaw-nilaw na at may pa-swimming-swimming na langaw? O dahil sa ito ay murang pantawid gutom kasabay ng pagtitipid para lang may maipangragnaro ka? Iba't ibang masasarap na street food. Kung ang street food sa ibang bansa ay hotdogs, burgers, dim sum at fries, ibahin mo ang dito sa Pilipinas. Usong-uso ang mga fishballs, kwek-kwek, kikiam, at marami pang iba. Tara, isa-isahin natin. Fishballs, squid balls, at chicken balls. Ito yung mga puting binilog na karne ng isda, pusit at manok, which you make tusok-tusok using a stick. Pag marami-raming tao, pwede kang magpasobra ng sa bilang mo para makalibre ka. Well, konsensya mo na lang yun pag nagtaka ang tindero bakit hindi siya yumayaman sa pagfe-fishball. Kikiam. Ito yung pinagsamang giniling at gulay na niluluto ng lubog sa mantika at sinasawsaw sa suka o sweet and sour sauce. Tulad na rin ng fishballs at squid balls, ito ay madalas na tinutuhog sa stick at kinakain ng nakatayo. Hindi lang sa Chowking meron ito, sa kalsada rin. Chicharon. Maraming klase ng chicharon, nariyan ang chicharong baboy, chicharong manok na gawa sa balat ng manok, chicharong bituka ng baboy at manok, at chicharong bulaklak na gawa sa omento ng baboy at manok. Isaw. Ito ang tawag sa inihaw na bituka ng manok na mabibili 3 piso bawat tuhog. Madalas na may kasama itong balun-balunan na manok. Walkman. Ito ang tawag sa taingan ng baboy na iniihaw sa kalye at kadalasang kasama ng isaw, Adidas at Betamax. Ito ay isa sa mga masasarap na pupulutan. Barbecue. Ito ay karne ng baboy na iniihaw sa kalye na paboritong-paborito ng marami. Helmet. Ito ang tawag sa inihaw na ulo at palong ng manok. Isinasawsaw rin ito sa sawsawan ng fishball upang higit na maging malasa at masarap. Adidas. Kilalang tawag sa paa ng manok. Masarap itong pampulutan at iuulam sa mainit na kanin. Betamax. Ito ang tawag sa inihaw na dugo ng baboy na hugis parihaba. Kwek-kwek. Tinatawag ding tokneneng or quail eggs kung sosyal ka. Itlog na binalutan pa ng itlog. Sa sobrang pagiging itlog niya, 20 anyos ka pa lang, bumabara na ng kolesterol ang ugat-ugat mo. One-day-old chick, also known as halimaw. Fried sisiw is an orange coloring na katakyut-takyut. 1-day-old ang tawag sa kanila, pero nalalasahan mo pang 1-week-old nang nilalako. Crispy, pinakamalutong pagkagat mo sa bungo ng sisiw. Sarap!
Mayroon ding mga kakaning gaya ng suman, kalamay, ube at puto na tunay rin namang nakakabusog dahil gawa ito sa kanin o malagkit. Ice candy, kilala rin sa tawag na popsicle ng mga banyaga. Usong-uso ito lalo na pagdating ng tag-init. Sa malamig, buko, orange, gulaman o sago, ito ay mga inuming tunay na nakakapawi ng uhaw ng kahit na sino. Dirty ice cream. Ang dirty ice cream sa katotohanan ay sorbetes. Sadyang napakasarap nito lalo na't nararamdaman mong natutunaw sa iyong bibig. Tunay na ikagagalak ng mga tagatangkilik ang iba't iba nitong panlasa. May mangga, ube, keso, strawberry at marami pang iba. Kabilang din sa sinasabing street food ang mais. Nilaga man o inihaw, ito ay pangmatagalang paborito ng madla. Mani. Nilaga, adobo, mixed nuts, pornik, kasoy. Isa lang ito sa mga kukuti na talagang namang patok na patok sa panlasa ng mga Pilipino. Binibenta man ito sa kariton o nilalako sa bus. Banana cue. Kamote cue. Ito ang tawag sa saging na saba o kamote na nirorolyo sa asukal at piniprito ng palubog sa mantika. Kapag naluto na, ay tinutuhog sa barbecue stick. Manggang hilaw na may bagoong. Tamang partner kumbaga, marinig mo pa lang ang katagang ito ay tiyak na maangasim ka na kahit hindi ka naglilihi. Taho. Ang taho ay bean curd, isang malambot na pagkain na parang tokwa na gawa sa soya. Ang inilalakong taho sa kalye ay yung pinaghalong taho, arnibal, ang matitim na pampatamis na gawa sa tinunaw na asukal at sago. Ito ang madalas na hinahanap pagkagising sa umaga. Cotton candy. Malambot, makulay at matamis. Ito ang malabulak na candy na tunay na kanagigiliwan ng mga bata at kinakain ng mga hindi na bata upang maligayahan naman. Ito ay mula sa asukal na may kulay na nilalagay sa espesyal na gawaan ng cotton candy. Kadalasan ito ay nilalagyan ng gatas at sinusupot na nagtitinda ng bisikleta. At sino ba namang Pilipino ang hindi alam ang pampalakas ng tuhod na balot at penoy? Ang balot ay tinutukoy sa itlog ng pato o manok na may sisiw sa loob. May dalawang klase nito, ang 16 days at 18 days na itlog. Ang penoy naman ay ang mas batang balot o iyong wala pang sisiw. Ilan lang ang mga nabanggit sa napakaraming uri ng pagkain na matatagpuan sa kalsada sa murang halaga. Madumi nga ba? Dahil sa binibenta ang mga ito sa kalye, hindi may iwasang na kontaminahin ito ng mga dumi dulot ng polusyon. Marami ring mga tindero na hindi tinatakpan ang mga bagong lutong pagkain kung kaya't may tsansa rin na madapuan ang mga ito ng insekto. Mali rin ang paraan ng paghahanda at pagluluto nila dahil kadalasan ang mantika ay paulit-ulit nilang ginagamit kaya nawawala ang sustansya nito. Ang iba naman ay gumagamit ng planggana na may tubig para mahugasan ang mga ginamit nilang kasangkapan. Ang ibang tindero rin ay walang pakialam sa kanilang personal hygiene. Dahil sa kawalang pakialam ng ibang tindero, napapabayaan na nila ang kalinisan ng kanilang binibenta. Ang ibang mga tindero rin ay pinagsasabay ang pag-aabot ng pagkain at pagtanggap ng pera. Hindi man lang nila naisip na sangkatutak ang mikrobyo na dala-dala ng pera na naipapasa nila sa pagkain. Alalahanin na ang ibang mga street food ay hinahayaang nakatiwangwang lang sa kalsada at sari-saring pollution at microorganisms na nasama. May posibilidad na makakuha ka ng E. coli sa fish balls, kikiam at squid balls dahil processed na mga ito. Halos lahat sa mga microorganisms na mga ito ay namamatay rin sa mainit na mantika, pero wala ka pa rin katakas-takas sa magical sauce nila. Nakasisiguro akong milyong-milyong microorganisms na ang mga nasa sauce nila dahil iba't ibang tao na ang sumausaw dito. Kaya mas maganda mag-fishbowl sa umaga kaysa sa gabi dahil ikaw ang buena manong sasawsaw. Maaari ring magdulot ng mga sakit sa atin kagaya ng typhoid fever, hepatitis, LBM at food poisoning. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga kumakain ng street foods. Ayon sa iba, ang pagkain ng mga ito ay depende naman sa sikmura ng tao.
Kung hindi matibay ang sikmura ng isang tao, hindi siya sanay na kumain ng mga ganitong pagkain. Maaaring magkasakit siya. Pero kung sanay naman at matibay ang sikmura ng taong kumakain, maaaring hindi siya magkasakit. Pero dapat pa rin nating isipin na kahit na mura at masarap ang mga street food, ay kailangan pa rin nating isaalang-alang ang ating kalusugan. Ang sanitasyon o kalinisan ng mga street food ay ang tanging issue na hinaharap ng bawat mamimili at nagbebenta. Kaya naman nagbibigay ang mga mananaliksik ng mga maaaring gawin upang mabawasan ang problema ng sanitasyon. Dapat rin ay lagi naghuhugas ng kamay ang mga tindero. Ang mga nagluluto at naghahanda ng mga binibenta ay dapat walang kahit anumang suot sa kamay dahil may posibilidad itong mahulog sa pagkain. Dapat rin na walang naninigarilyo malapit sa mga pagkain dahil nasasakop nito ang usok na dala ng sigarilyo. Pagkaluto ng mga pagkain ay dapat na mayroong malinis na turuan, hindi yung nakabilad dito sa araw. Kung maaari rin ay bumili na lang sila ng pinakamurang mantika para hindi ito paulit-ulit na ginagamit. Tunay nga na napaka-importante ng kalinisan sa katawan ng nagbebenta dahil marami tayong nakukuhang sakit sa kanila. Nararapat lang na bigyang pansin ito ng mga nagbebenta para sa ikabubuti ng lahat. Kaya sa susunod na mag-street food ka, lagi mong tandaan, eat at your own risk.